Sisimulan na mga kapatid ng Amerika yung tinatawag nilang Project Freedom kung saan i-escortan nila yung mga barko para makadaan dito sa Strait of Hormuz mga tol, no? Yan ang gagawin nila ngayon, pararaanin na nila yung mga barko at yan ay malaking bagay din sa pandaigdigang merkado para talagang makadaloy na yung ating mga langis dyan. Pero nagbabala din naman dyan ng Iran. Lahat daw ng papasok o kung magtatangka mang pumasok ang Amerika dito sa Strait of Hormuz is pupuntiryahin nila o tatargetin nila. Naku mga kapatid, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Eto, panoorin natin itong balita. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sisimulan na ng United States ang pag-escort sa mga barko sa pagdaan sa Strait of Hormuz base sa pahayag ni US President Donald Trump. Ito sabi ni Trump, basahin muna natin yung sinabi niya ha. They are merely neutral and innocent bystanders for the good of Iran, the Middle East and the United States. We have told these countries that we will guide their ships safely out of these restricted waterways so that they can freely and ably get on with their business para makapagpatuloy na doon sa negosyo kasi nadadamay lang naman talaga yan mga yan eh. Trump. Ang tinaguriang Project Freedom ay gagawin na ngayong Lunes, May 4, oras sa Amerika. Ang naval escort mission na May ito 4 oras sa Amerika. So ngayon yun, today yun mga tol. ayon kay Trump ay isang humanitarian effort ng US upang tulungang makausad ang mga neutral vessels na nabinbin sa Strait of Hormuz dahil sa kanilang hidwaan ng Iran. Gayunman, nagbabala si Trump sa anumang pangahadlang sa gagawing pag-asiste nila sa mga barko at tiyak na haharapin ng kanilang militar. Ang hakbang na ito ayon kay Trump ay base sa kahilingan ng mga bansa na ang mga barkong pangkalakal ay stranded ngayon sa Strait of Hormuz dahil sa nangyayaring tensyon doon. At dahil nga sa tensyon na yan mga tol, tumaas ang presyo ng langis at isa na nga tayo mga tol sa mga apektado dyan sa bagay na yan. Pero eto isingit lang natin yung isang balita mga tol. Mula rito sa GMA News, binalaan ng Iran ang Amerika laban sa plano nitong tulungan ang mga barko na na-stranded dito sa Strait of Hormuz. Panoorin muna natin to mga tol. Update po sa giyera sa gitnang silangan. Pinalaan ng Iran ang puwersa ng Amerika laban sa pagpasok sa Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, aatakihin nito ang anumang militar, lalo na ang anilay agresibong US Army na magtatangkang lumapit at pumasok sa strait. At tatandaan ninyo kung sino ang unang umatake, kung sino ang unang nagpaputok, yun ang lalabag sa ceasefire. At magkakaroon ng dahilan ang kabilang panig para gumante. So ibig sabihin mga tol, kapag merong isang bala ang lumabas mula sa kanilang mga armas, panimula at siguradong, naku po, sisimulan na naman nila ang bakbakan. Inihag kasi ni US President Donald Trump na tutulungan ng Amerika ang mga stranded na barko na makaraan palabas ng Strait of Hormuz. So ito yung tinatawag nilang Project Freedom. Bawalan din ng Iran ang paggalaw ng mga commercial ship at oil tanker sa strait nang hindi nakikipag-usap sa militar ng Iran. So ngayon dito magkakasubukan, sino talaga ang kumokontrol sa Strait of Hormuz? Iran ba o Amerika? Kaninong puwersa ang mananaig? No? Kasi meron isang balita mga kapatid. Mula rito sa Al Jazeera English. Yan baka sabihin ninyo fake news o di magreklamo kayo sa Al Jazeera. Ito mula sa Al Jazeera to, sabi rito, Iranian media says 2 missile daw ang tumama sa US warship in Hormuz after ignoring warnings. Ito'y lumabas 15 hours ago pa lang mga tol. Itong balitang ito, ayan So bagong-bago pa lang yan, 15 hours ago mula nung tong nire-record natin tong reaction video natin Sabi rito, ang sabi daw ng Iranian media, US Navy ship has been hit by 2 missiles after it ignored warnings from the Revolutionary Guard to halt o para tumigil. It was sailing near Jask Island near the Strait of Hormuz and is now forced back. The attack comes after US President Donald Trump announced a naval mission dubbed Project Freedom to guide stranded ships out of the Strait of Hormuz on Monday. So panoorin natin ito mga tol. We're just getting a line here from Iran's Fars news agency saying that 2 missiles
assumedly Iranian missiles, but saying 2 missiles hit US warship near Yask Island after it ignored Iran warnings. Just to recap on this very important news that's coming through, Iran's Fars news agency is reporting 2 missiles have hit US warship near Yask Island after it ignored Iranian warnings. Now, Rasul, I appreciate the situation is very fluid. Are you hearing anything about this that no doubt would be a very serious escalation Tama. in what we thought was at least a ceasefire in terms of preventing military contact between the two sides? So magiging malaking eskalasyon talaga yan mga tol kung totoo itong balita mula mismo sa Iranian media. Iranian media mga kapatid, ibinabalita lang dito sa Al Jazeera na binibigyan naman natin ng reaksyon ngayon. Ngayon, ipagpatuloy muna natin, saka na natin yan tututukan, pagpatuloy muna natin itong report mula rito sa UNTV News. Ayon sa US Central Command, bukod sa guide missile destroyers, magpapadala ang US ng 100 eroplano at nasa 15,000 sundalo para sa escorting mission. Oh, napakarami, 15,000 service members. Subalit matapos ang anunsyo ni Trump, naglabas ng pahayag ang ilang opisyal ng Iran na tumututol at nagbabala sa gagawing pakikialam ng US sa Strait of Hormuz. Ayon kay Ebrahim Azizi ng Iran National Security Committee, ang gagawing ito ng Amerika ay paglabag sa ceasefire. Tugon naman ng Iranian analyst na Paglabag sa ceasefire? Paano man nagiging paglabag sa ceasefire yun? Ang pag sinabing ceasefire, tigil putukan, hindi naman para magpaputok ang Amerika doon, kundi para i-guide na makatawid ng payapa itong mga barko na stranded na hindi naman kasali. Kaya hindi rin natin maintindihan kung anong gusto nitong mga ibang Iranian officials, di ba? ito ng Amerika ay paglabag sa ceasefire. Tugon naman ng Iranian analyst na si Sayed Mohammad Marandi, walang barko ang papayagan ng Iran na makadaan ng walang pahintulot. Tulad nga ng sinabi natin, dito ngayon magkakaalaman kung kaninong puwersa talaga ang nananaig dito sa Strait of Hormuz, kung sa Iran ba o sa Amerika. Habang ang Iran Revolutionary Guard naman, sinabing gagawin nilang crematorium ng US forces ang Strait of Hormuz. Nako po. Kaugnay naman ng kasunduang pangkapayapaan ng dalawang bansa. Sinabi ng Iran na may tugon na si United States President Donald Trump sa ipinadalang 14-point plan nila para tapusin ang gyera sa gitnang silangan. No, I haven't. I'm looking at it up here. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording. Yeah. Samantala, natanggap na anya ni Trump ang proposal at pag-aaralan pa niya anya ito. Positibo naman anya ang takbo ng pag-uusap ng mga kinatawan ng US at ng mediator na Pakistan sa pakikipag-ugnayan sa Iran. Kinumpirma naman ng Iran ang sagot ni Trump at may nais lamang itong baguhin. Anila, pag-aaralan nila kung katanggap-tanggap ba ang iminumungkahing pagbabago o hindi. Base sa ulat, payag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz kasabay ng pagtatapos ng US blockade. Magpapatupad ng pangkalahatang ceasefire sa buong Gulf region, kabilang ang Lebanon, Israel at Hezbollah. Pero ngayon may panibagong ulat, no? Nagpakawala ng 4 na missile itong Iran papunta sa UAE at yan ay nasa lagna ng UAE yung 3 at yung ika-4 naman ay bumagsak dito daw sa karagatan. So talagang sa kabila ng mga binabalita na mga pag-uusap, mga positibo daw na mga proposal is napakarupok pa rin dahil nakikita pa rin natin. Dito pa nga lang sa mga pahayag ng ibang Iranian officials, mga tol, yung iba matatapang talaga. Yung IRGC naman gagawin daw crematorium ng US ships. Etong Strait of Hormuz, ibig sabihin dyan na sila susunugin. Pagbawi sa lahat ng sanctions at freezed assets ng Iran at payagan itong malayang makipagkalakalan sa ibang Arab countries. Hindi naman tiyak kung totoong pumayag ang Iran na pansamantalang suspindihin ang uranium enrichment nito sa loob ng 15 taon. Matapos ang 15 taon, ay saka lang nito gagawin ang uranium development, ngunit para sa civilian purposes lamang.
Hindi pa rin sure dyan. Noel Polyar. No, napaka-critical at napaka-rupok tulad nga ng sinasabi sa balita. Talagang wala tayong mapanghahawakan dyan dahil pareho ang bantaan nila sa isa't isa. Ngayon dito sa Project Freedom na sinasabi ni Trump, no, na i-escortan niya ng US Army, ng US Navy yung mga barkong daraan dito para makipagpatuloy na yung business, para maipagpatuloy na yung kalakalan. Ayaw pumayag ng Iran dyan at ayon nga sa balita doon sa Iranian media mga tol, is 2 missile daw ang tumama sa barko ng Amerika. So dito sa balitang pinapanood natin ngayon, wala pang namang nabanggit na gano'n, no? So tignan natin sa mga susunod mga tol. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba.